Meron daw provision dito, sabi ni Justice Carpio, na nagbibigay ng kapangyarihan sa ating authorities, mga law enforcement, na ang isang tao ay arestuhin at dalhin sa ICC. May batas daw, 9851. At totoo naman yan. Meron namang Republic Act 9851. Okay. Pero, ano yung batas? Unang-una, nakalagay sa batas, Section 17 ng RA 9851. Okay. Nakalagay na may. Ginagamit yung word na may. May. Dalawa po sa batas, yung nakapag-aral ng batas. Alam nila na may kaibahan yung may o at shall. May surrender, shall surrender. May I go out? Maaring payagan ka? Pwede ba? Kasi yung shall, dapat. Thou shalt not kill. Pwede kang, hindi maaring hindi ka pumatay. Hindi naman sinabi sa Ten Commandments, thou may not kill. Walang ganon. Alam po sa batas yan. Ang tawag yan ay statutory construction, interpretation ng batas. Pag may, directory, ibig sabihin pwede, pwedeng hindi, pwedeng oo. O nakalagay doon sa batas, Section 17, may surrender, may extradite, may is discretionary, not mandatory. Alam lahat ng first year law student yan. Di ko alam kung bakit hindi alam ni Justice Carpio. Dumako na tayo sa sinasabi dito sa Interpol na ang isang member country katulad ng Pilipinas ay gagamitin ang sarili nilang batas upang ipatupad o hindi ang red notice. Okay. Anong batas? Sabi ni dating Associate Justice Antonio Carpio, meron naman daw batas. Republic Act 9851. Okay. Nakalagay sa 9851, ito yung batas sa pagpaparusa ng mga crimes against humanity. Meron daw provision dito, sabi ni Justice Carpio, na nagbibigay ng kapangyarihan sa ating mga authorities, mga law enforcement, na ang isang tao ay arestuhin at dalhin sa ICC. May batas daw, 9851. At totoo naman yan. Okay. Pero, ano yung batas? Unang-una, nakalagay sa batas, Section 17 ng RA 9851. Okay. Nakalagay na may. Ginagamit yung word na may. May. Dalawa po sa batas, yung nakapag-aral ng batas. Alam nila na may kaibahan yung may o at shall. May surrender, shall surrender. May I go out? Maaring payagan ka? Pwede ba? Kasi yung shall, dapat. Thou shalt not kill. Pwede kang, hindi maaring hindi ka pumatay. Hindi naman sinabi sa Ten Commandments, thou may not kill. Thou shall not commit adultery. Huwag kang makiapid. Hindi naman, thou may not commit adultery. Pwedeng makiapid ka, pwedeng hindi. Walang ganon. Alam po sa batas yan. Ang tawag yan ay statutory construction, interpretation ng batas. Pag may directory, ibig sabihin pwede, pwedeng hindi, pwedeng oo. O nakalagay doon sa batas, Section 17, may surrender, may extradite, may is discretionary, not mandatory. Alam lahat ng first year law student yan. Di ko alam kung bakit hindi alam ni Justice Carpio. Alam nyo, ang Korte Suprema is always right because it is final. Di ba may kasibihan? The Supreme Court is not final because it is always right. It is always right because it is final. Supreme Court yun. Ang justice ng Supreme Court, minsan hindi right, minsan hindi rin final. Maaaring magkamali. Lalo na ang isang justice na dating justice na nakikihalo sa politika, katulad ni Justice Carpio, na ang kanyang judgment ay apektado na ng politika. So, may batas ba? Meron. May treaty ba? Meron. Sinasabi nila, hindi daw effective yung
pag-withdraw natin sa Rome Statute noong 2019. Dahil ang krimen ay nagawa noong 2019 or before 2019. Meron ng treaty. Okay, anong status ng treaty? Okay. Ang treaty ay kasing katumbas lamang ng Acts of Congress. Kasi may doctrine tayo of incorporation. Ibig sabihin, lahat ng treaty na pinirmahan ng Pilipinas ay parang batas ng Pilipinas. Ngunit, yung batas na yan, ang Estado ay Acts of Congress, parang batas na pinasa ng lehislatura. Okay. Ano pong ibig sabihin yan? Ibig sabihin po niyan, kung ano man ang naroroon sa treaty, kung ano man ang naroroong probisyon, yun ay hindi maaaring sumalungat sa pinakamataas na batas sa Pilipinas, which is the Constitution, ang saligang batas, the fundamental law. Lahat ng batas, whether yan ay Acts of Congress, treaty, executive order, rules of court, dapat yan lahat ay hindi sasalungat sa konstitusyon. Okay. Anong sinasabi ng ating konstitusyon tungkol sa pag-aresto sa kahit na sinong tao, maging presidente, maging broadcaster, maging kung sino man? Eto, lahat po ng gagawin ng authorities ay dapat konforme sa saligang batas. Okay. Anong sinasabi ng saligang batas? Okay. Eto ang sinasabi. The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature or for any purpose shall be inviolable. Hindi pwedeng labagin. Hindi lamang yung pag-aresto, paghalongkat sa iyong bahay, paghalongkat sa iyong kotse, paghalongkat sa iyong bag. Hindi pwedeng labagin. Kailan lamang pwedeng gawin ang pag-search o pag-aresto? No search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. Hindi pwedeng mag-aresto ng walang warrant. Okay, sinasabi nila, may warrant daw. Opo. Warrant ng ICC. Hindi pwede yung warrant ng ICC ay ipatupad sa Pilipinas. Sapagkat tayo ay may sariling batas. Hindi pwedeng yung batas ng ibang bansa ay ipatupad dito. In the same manner na yung batas natin ay hindi natin pwedeng ipatupad sa Amerika o sa Singapore. Halimbawa, sabihin ng Japan o sabihin ng, let's say, yung Czech Republic. Sa Czech Republic, legal ang marijuana. May pumuntang mamamayan nila rito, may dalang marijuana. Ba hindi? Ang batas namin legal to ba't mo ako arrestuhin dito? Ba hindi? Ang batas namin dito hindi legal. Arestado ka. Malinaw na malinaw yun. Okay. So, anong susundin na batas para sa pagpapatupad na warrant? Batas ng Netherlands o ng ICC? Yung charter ng ICC? O yung Rome Statute? Sabihin na natin, may jurisdiction? Hindi po. Hindi pa rin. Konstitusyon. Okay. Natin at nakalatag po sa ating konstitusyon ang mga requirements kung paano maaring arestuhin ang isang tao. Number 1, dapat by warrant of arrest. Hindi ng ICC. Kaninong warrant? Interpol? Hindi rin. Wala yan. Okay. Warrant na nanggagaling sa ating hukuman.
Ah, Bakit? Dito mo arestuhin eh. okay, okay. Parang binastos mo. Opo. Yung batas natin, warrant sa ibang bansa. Sa, oh, Subukan mo yung warrant dito, dali mo sa Amerika. Hindi Tignan mo pwede. kung magagamit mo. Hindi, eksperimento lang. Oh. opo. Hindi pwede. Even yung FBI pag pumupunta rito, may aarestuhin dumadaan sa sarili nating korte. Ayun.